Kamusta mga kaibigan? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang teoryang kung si Phaeton nga ba ay isang Zoldyck. May mga bagay sa mundo ng Hunter x Hunter na hindi sinasabi ng direkta sa kwento, mga misteryong hindi binibigyan ng pansin ng marami, pero kapag tiningnan nating mabuti, makikita mong may koneksyon, isang lihim na gustong itago ng mismong kwento. Isa sa pinakamisteryosong karakter sa serye ng Hunter x Hunter ay si Phaeton Portor, tahimik, mabilis, brutal, at tila walang pusong mamamatay tao. Pero sa kabila ng kanyang katahimikan, may mga fans na matagal nang naghihinala, bakit parang may kahawig siya sa mga ibang karakter sa Hunter x Hunter? Bakit parang may pamilyar sa kilos, sa tingin, at sa paraan ng pagpatay sa mga biktima? Bakit kamukha ni Phaeton si Killua? Bakit parang kahawig niya ang elegance at cold-blooded nature ni Illumi? At higit sa lahat, bakit kasama ni Phaeton si Cal Luto Zoldyck sa iisang grupo na tinatawag bilang Phantom Troop? Sa video na ito, susubukan nating sagutin ang tanong na, si Phaeton ba ay konektado sa pamilyang Zoldyck? Hindi ito simpleng teorya lang mga kaibigan. Tatalakayin natin ang mga ebidensya, pagkakapareho sa physical traits, personalidad, kasanayan sa pagpatay, at maging ang mga posibleng intensyon ng mismong mga miyembro ng Zoldyck. May mga clues na nakatago sa manga, sa anime, at sa mismong mga salita ni Cal Luto. Clues na kapag pinagsama-sama, maaaring magbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Pero bago tayo magsimula ay baka naman maaring pa-hit niyang subscribe button bilang suporta sa ating channel at paki-like na din ng video para kumalat pa ng video natin nato. So yun lang, maraming salamat at simulan na natin. Phaeton nga ba ay isang nawawalang pamilya ng Zoldyck? Bago nga natin patunayan ang teorya, kailangan muna nating maunawaan kung sino ba talaga ang Zoldyck family. Ang pamilya Zoldyck ay isang kilalang lahi ng mga elite assassins mula sa Kukuru Mountain. Lahat ng miyembro, mula kay Silva, Zeno, Illumi, Milluki, Killua, at maging si Cal Luto, ay sinanay mula pagkabata na pumatay. Sa mundo ng mga hunter, sila ang embodiment ng cold-blooded efficiency. May 5 mga bagay na pare-parehong nating makikita sa mga pamilya ng Zoldyck. Una nga ay ang katahimikan at emosyonal na control. Pangalawa ay physical resilience at superhuman skills. Pangatlo ay extreme combat knowledge, lalo na sa assassination techniques. Pang-apat naman ay ang pagkakaroon ng sariling moral code tungkol sa pagpatay. Pang-5 naman ang loyalty sa pamilya, but with deep individualism. Pansin niyo ba mga kaibigan, na si Killua, kahit lumalayo na siya sa pamilya, dala-dala pa rin ang disiplina. Si Illumi naman ay cold, calculating, ngunit loyal sa pamilya. Habang si Cal Luto naman ay misteryoso at tahimik. Ngayon, isipin natin si Phaeton. Hindi ba't halos lahat ng katangiang ito ay taglay din niya? Si Phaeton ay isa sa pinakatahimik ngunit nakakatakot na miyembro ng Phantom Troop. Siya ang troop member na number 2, at madalas siyang kumikilos bilang interrogator o executioner. Ang mga katangian nitong Phaeton ay, hindi pala salita, may sadistic tendencies kapag nagpaparusa, sobrang bilis at galing sa martial arts, nagpapakita ng galit sa masyadong madaming magsalita, marunong mag-disguise o magtago ng tunay na emosyon. Kapag ikinumpara mo ito sa mga Zoldyck, sobrang lapit ng profile niya kay Illumi. Maging ang physical resemblance sa batang Killua ay nakakatakot. Parehong may malamig na mata, parang walang empathy, at sa mga laban, si Phaeton ay parang may disiplina ng isang trained assassin, may precision, hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Ang pisikal at ugaling pagkakapareho ni Phaeton sa mga pamilyang Zoldyck. Ngayon, literal nating ilalagay ang larawan ni Phaeton katabi ni Killua at Cal Luto. Mapapansin mo ang pale skin, sharp, narrow eyes, slim but muscular build, short stature, dark aura, even yung mga posture, kapag tumayo, halos pareho ang stance. Ang Zoldyck family ay kilala sa pagiging reserved at composed, habang si Phaeton ay parang siya mismo ang definition niyan. Pero hindi lang ito sa pisikal na anyo, bagkus ay sa behavioral din. Ang Zoldyck family ay may sariling sense ng justice. Hindi sila pumapatay para lang sa kalokohan, which is may sistema. Si Phaeton,
Kapag pinaparusahan niya ang kalaban, ginagawa niya ito bilang boses ng hustisya ng kanilang troop. Si Cal Luto at ang Phantom Troop Mission. Sa kanyang pagsali sa troop, sinabi ni Cal Luto, sumali siya sa Phantom Gang dahil meron siyang hinahanap. Pero hindi niya sinabi kung sino. Maraming fans ang nag-theorize na ang taong ito ay si Faye Tan. Pero bakit? Unang-una, bakit siya papasok sa pinakamapanganib na grupo para lang maghanap? Isa lang ang logical explanation, may mahalaga sa kanya sa kanyang loob-looban. At kung titingnan natin ang dynamic nila ni Faye Tan, may respeto si Cal Luto sa kanya, hindi dahil leader siya, kundi parang may mas personal na rason. Isang posibleng interpretasyon dito ay, si Faye Tan ay nawawalang kapatid o kamag-anak. O baka itinatago ng pamilya na may anak sila sa labas na sumali sa isang grupong kriminal. At ito nga ang mga clue sa manga at anime na susuporta sa pangyayari na iyan. Una ay, wika ni Faye Tan naglalaglag siya minsan ng kakaibang accent, suggesting hindi siya originally mula sa Meteor City kundi mula sa isang isolated na pamilya, ng katulad ng Zoldyck. Pangalawa ay ang pagiging executioner niya pareho ng role ni Zeno bilang tagapagsagawa ng assassination. Pangatlo, hindi ibinunyag ni Togashi ang origin ni Faye Tan. Ang mga troop members gaya ni Yuvogen at Shalnark ay may backstories. Pero si Faye Tan, wala, dahil ba sobrang sensitive ng kanyang pinagmulan kaya wala siyang backstory. May tatlong klaseng fighting style ang Zoldyck family. At ito nga ay ang pure assassination ni Illumi, speed and electricity naman ni Killua, dance-like precision na taglay naman ni Cal Luto, habang si Faye Tan naman ay nasa gitna siya ng tatlong ito. Mabilis tulad ni Killua, brutal tulad ni Illumi, elegant at maingat tulad ni Cal Luto. Ang Nen ability ni Faye Tan na Painpacker, Rising Sun, ay isang uri ng retribution ability. Hindi siya pangkaraniwang conjurer or emitter. Ang kanyang aura ay parang, sinanay para maging weapon of revenge. Unang theory nga ay si Faye Tan ay ang nawawalang anak ni Silva Zoldyck. Isang posibleng teorya, ay si Faye Tan ay anak ni Silva sa labas. Baka bunga ng isang misyon, hindi kinilala, o pinatalsik dahil sa may sariling desisyon. Posible ring tinanggihan niya ang kontrol ng pamilya at tumakas. Pangalawang theory, half-brother or secret Zoldyck weapon itong si Faye Tan ng family Zoldyck. Ang pamilya ay kilala sa paglikha ng perfect assassins. Paano kung si Faye Tan ay isa sa mga eksperimento nila? Itinago, pinakawalan, pero napunta sa ibang landas. Pangatlong teorya nga ang cousin or branch family member si Faye Tan. May posibilidad rin na may extended Zoldyck line. Hindi lahat ng Zoldyck ay nasa iisang bahay. Si Faye Tan ay maaaring galing sa branch family na mas brutal. So bakit tinatago ni Togashi ang gantong mga bagay? Togashi is a master of misdirection. Kapag hindi niya ipinapakita ang origin ng isang karakter, malamang may significance ito. Gaya ni Gyro, gaya ni Don Freeze, at gaya din ni Faye Tan. Maybe hinihintay lang niya ang tamang panahon para i-reveal ang koneksyon. Oo, maraming magsasabi na hindi siya Zoldyck kasi taga Meteor City siya. Pero hindi ba't pwedeng doon siya nagtago? Hindi natin alam ang buong kwento niya. Marami pang hindi revealed sa Hunter x Hunter. Ang pagiging mysterious niya mismo ang nagsusulong ng ating theory. Si Faye Tan ay higit pa sa isang troop member. Siya ay puzzle piece ng mas malaking kwento. Ang resemblance, ang skills, ang connection kay Cal Luto, lahat ito ay hindi aksidente. Si Faye Tan ay posibleng isang nawawalang Zoldyck. Isang anino mula sa nakaraan ng pamilyang ayaw ng liwanag. So, uulitin ko lang ang lahat nga ng nabanggit ko dito ay pawang teorya ko lamang kaya kung hindi mo man gusto o hindi ka sang-ayon sa teorya nato ay malaya ka naman na i-comment yan sa ating comment section dyan sa ibaba. Ayun lang at maraming salamat. Pero kung nagustuhan mo man ang teoryang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel, at i-share mo rin ito sa kapwa mo Hunter x Hunter fans. Baka mas marami pa tayong matuklasan, dahil sa mundo ng Hunter x Hunter, ay ang bawat detalye, ay may kahulugan. Maraming salamat sa panunood. Yun lang, Palem.